we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga, ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Magsaya tayo dahil ngayon ay Fun Friday! Good morning, partner! Good morning sa iyo, partner, at good morning sa ating mga kapuso. Siksik-liglig pa rin tayo mga kapuso sa mga balita at impormasyon ngayong umaga dito sa Mornings with GMA Regional TV. Mamaya, makakasama natin isang neurosurgeon upang pag-usapan ang kondisyon na tinatawag na hydrocephalus. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, mananatili pa rin daw ang K-12 program sa kabila ng pagpapatigil ng senior high school program sa local state colleges and universities. Ayon sa DepEd, narito ang report. Kamakailan inanunsyo ng Commission on Higher Education o CHED ang paghinto na ng senior high school program sa local at state universities and colleges. Kinumpirma rin ng Department of Education na magiging epektibo na ito sa susunod na school year. Pero paglilinaw ng DepEd na magpapatuloy pa rin ang K-12 curriculum ng kagawaran ng edukasyon. Sa Region 1, aabot daw sa 900 na estudyante ng grade 11 ang kasalukuyang naka-enroll sa iba't ibang LUCs at SUCs. Ayon sa ulat ng ating mga schools division superintendent ay kayang-kaya naman silang i-absorb nitong ating mga implementing senior high school. Kinailangan umano ang pasilidad dati ng mga local at state universities and colleges dahil sa kakulangan noon ng pasilidad sa high school, kasabay ng pag-uumpisa ng K-12 program. Pero natugunan na umano ito ng DepEd sa paglipas ng panahon. Maliban dito, maaari pa rin mag-enroll ng senior high school sa mga pribadong kolehiyo at universidad. Magtutuloy pa rin ang senior high school voucher program para sa mga learner. Ito pong ating senior high school voucher ay subsidy na ibinibigay ng pamahalaan para yung mga ating mag-aaral na may konti pang kakayahan na mag-enroll sa private school ay matutulungan sila. Siguro bibigyan din natin ng linaw na kaya natin ito ginagawa para ma-decongest pa yung ating mga public schools. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Ilang luma at peligrosong gusali ng paaralan sa Dagupan City nakatakdang i-demolish ng DepEd. Sundan sa report ni Russell Simorio. 6 na silid-aralan ang ide-demolish sa Maluwod Elementary School sa Dagupan City dahil sa kalumaan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, October 2023 pa hindi ginagamit ng mga mag-aaral ang silid-aralan dahil takaw disgrasya. Naisyuhan na ng demolition order at iba pang permit ang paaralan para sa demolisyon. Nilipat po namin ang 4 na klase sa ibang classrooms na kung yung nga sinasabi ko po sa inyo ay substandard po ang sukat. Isinagawa ang groundbreaking ceremony ng ipatatayong school building bilang kapalit ng mga gigibaing classroom. Mataas ang elevation ng mga ipatatayong silid-aralan upang hindi bahain. Itong building po na itatayo ay makakatulong po sa aming mga bata dahil ang mga ibang classrooms po namin dito ay substandard pa po ang sizes. Makakampante din kami mga magulang na andito kasi pag malakas ang ulan, tubig po ang daanan na dadaanan ng mga bata. So mas maganda pong i-renovate. Ayon sa lokal na pamahalaan, bukod sa Maluwod, sisimulan na ring itayo ang mga bagong school building sa Salisay Elementary School, Carael High School, Dagupan City National High School at Sweet Elementary School. Nakapaloob ang pondo nito sa 20% Development Fund na bahagi ng 2023 annual budget ng lungsod. Pag magandang kanilang school building, ganado silang pumasok. At this time, 5 buildings agad. And then, of course, 2 gym and then site development. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Libreng namahagi ng bakuna kontra trangkaso ang lokal na pamahalaan sa mga residente ng Mangaldan, Pangasinan. Prioridad ng LGU na mabakunahan ang mga nasa vulnerable sector tulad ng mga senior citizen, buntis, adults with comorbidities
health worker at iba pa. Layunin nitong maiwasan ang pagtaas ng mga tinatamaan ng trangkaso ngayong Enero na itinuturing na flu month. Nagsasagawa rin ng flu vaccination sa mga barangay sa bayan. Bakanting pwesto sa Sangguniang Bayan ng Calasiao, Pangasinan napunan na matapos ang mahigit isang taon. Narito ang report. Nito lamang January 8, formal nang nanumpa bilang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Calasiao, Pangasinan si dating Kisban Barangay Chairman Jose Joffy Loresco. Eksakto isang taon matapos pumanaw ang dating alkalde ng bayan na si Mami Lynn Karamat. Sa pagpanaw ni Karamat, umupong alkalde si dating Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay at naging Vice Mayor si dating First Councilor Nestor Gabrilio. Ang qualification kasi kailangang member siya ng party affiliation nung nag-post ng vacancy. Ang vacancy is si Vice Mayor, ang party affiliation ni Vice ay API at API rin si Councilor Jose Loresco. Wala pang pahayag si Loresco. Ayon naman kay Vice Mayor Gabrilio, magkakaroon ng reshuffling sa mga komite na pamumunuan ng bawat konsehal. Napalitan din kasi ang ilang opisyal ng konseho matapos ang barangay and SK elections 2023. Samantala, nanumpa rin bilang bagong kagawad ng Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan si Jimmy Del Campo. Siya ang humalili sa kanyang kapatid na si Kagawad Romeo Del Campo na nasawi matapos ang pamamaril sa Barangay Salay. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Lumabas na ang resulta ng isinagawang water analysis sa water sample na mula sa Baguio Water District. Negatibo sa coliform organism ang siyam na deep well ng BWD na isinailalim sa water test. Iginit ng BWD na regular ang kanilang water testing na requirement ng Local Water Resources Utility Board upang matiyak na ligtas inumin ang sinusupply nilang tubig sa mga concessionaire. Sasailalim pa rin daw sa serye ng water test ang BWD ayon sa lokal na pamahalaan. Patuloy ang malawakang testing sa water sources sa mga establishmento at kabahayan. Katuwang ng Health Authority ang Baguio City Police Office sa pagkuha ng water samples. Nananawagan ng tulong ang mga apektadong negosyante sa nasunog na wet market sa San Fernando City, La Union. Pansamantalang inilipat ang mga apektadong negosyante sa covered court ng Barangay Ilocano Sur at Norte. Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan na isailalim sa state of calamity ang lungsod. Nakatakdang magpasa ng resolusyon ang Sangguniang Panlungsod para pansamantalang suspendihin ang pagbabayad ng cash tickets at magkaroon ng konsiderasyon sa renewal ng business permit sa mga apektadong negosyante. Tiniyak din ng lokal na pamahalaan ang suportang ibibigay sa mga apektadong negosyante. Mga negosyante sa Calasiao, Pangasinan, tinututukan ng LGU sa last-minute renewal ng business permit. Sundan sa report. Tinututukan ng Economic Enterprise Office ng lokal na pamahalaan ng Calasiao, Pangasinan ang mga negosyante sa pamilihang bayan na taon-taon daw last minute kung mag-renew ng business permit. Nagsasagawa na raw ng stall visitation ang Market Division para mapaalalahanan sila sa kanilang mga responsibilidad. Sa ngayon, wala pang abiso kung extended ang araw ng renewal ng business permit. Mananatili sa January 20, 2024 ang deadline ng renewal ng business permit. Sa Barangay Alangan, Limay, Bataan, ang basura nyo pwede pang pakinabangan dahil pinapalitan ito ng bigas. Ito ang Palit Bigas program na inilunsad ng barangay para makatulong sa mga residente sa mataas na bilihin sa merkado. Ang 1 kilo ng plastik ay pinapalitan ng 1 kilo ng bigas. Lahat ng mga malilikom na plastik ay dinadala sa barangay hall ng Alangan para palitan ng bigas. Sa parang ito, nakatulong ka na sa kalikasan, may pabonus ka pang bigas na may uuwi sa pamilya. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, maayos muli ang panahong mararanasan sa halos buong Northern at Central Luzon ngayong araw. Sa kabila niyan, ilang lugar pa rin sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon ang posibleng ulanin base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Light to moderate rains ang mararanasan. Ayon sa Pag-asa, shear line ang magpapaulan ngayon sa Quezon Province, Bicol Region at Eastern Visayas. Hanging amihan naman sa iba pang bahagi ng Luzon habang easterlies naman o di kaya local thunderstorm ang maasahan sa nalalabing panig ng bansa.
Ilang metal cover ng drainage system sa Dagupan City tinangay ng mga kawatan. Ilang establishmento pinasok din ng mga magnanakaw. Naka-alerto Russell Simorio. Takaw disgrasya ang mga butas-butas sa drainage system sa bahaging ito ng Barangay Tapuac, Dagupan City. Matapos tangayin na mga hindi pa nakikilalang kawatan ang mga metal cover. Ayon sa Barangay Council, may ilan umanong nakakita sa 3 lalaking sakay ng garong na nasa likod ng pagnanakaw. Pwersahan umanong binaklas ng mga suspect ang mga metal cover saka mabilis na umalis. Kasi walang lock yun. Natatanggal na yung tornilyo niya. Sa tagal na rin kasi, kaya naangat nila. Respondihan namin yun pero hindi na namin sila naabutan. Ayon sa ilang negosyante sa lugar, bago ang pagnanakaw sa mga metal cover, nilooban din ang kanilang pwesto. Tinangay ang ilang paninda sa panaderya ni Raymart na wala rin ang kanilang tangke ng LPG. Basag na yung dito, ay takot sila pumasok kasi akala nila yung magnanakaw nandito lang. Ano po mga nakuha sa inyo, sir? Ano, yung mga soft drinks namin dyan, sir. Tapos yung lutuan namin. Pinaiimbestigahan na ng lokal na pamahalaan sa Barangay Council ang pagnanakaw sa mga metal cover. Nakikipag-ugnayan ng Barangay Council sa pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga kawatan. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Paggawa ng homemade bagoong pinagkakitaan ng ilang kababaihan sa isang liblib na barangay sa Batangas City. Tunghayan sa GMA Regional TV presents. Sa isang bahay na ito sa Barangay Talahib, Pandayan, Batangas City, ginagawa ang isa sa ipinagmamalaking produkto ng barangay, ang bagoong. Mula sa mayamang karagatan ng lungsod, hinuhuli ang mga isdang dulong, dulis at tamak na siyang ginagawang bagoong. Ilalatag ang mga ito sa isang net para patuyuin ang bahagya. At kapag natuyo na, maaari na itong timplahan ng 2 tabong asin saka ilagay sa isang tapayan. Hintayin ang 15 araw para tuluyang maging buro ang bagoong at pwede na itong ibenta. Ang mahigit 50 taong negosyong ito ipinamana pa raw ng mga magulang ng 36 anyos na si Glenda. Malaki pong tulong ito dahil ako po isang single mom. Perfect match daw ng bagoong ni Glenda ang kahit anong nilagang gulay gaya na lamang ng talong. Kaya tuwing pananghalian, ito ang nilalantakan ni Aling Mel. Kahit sa simple raw kasing pagkain, mas sumasarap kapag may bagoong ring nakahain. Masarap po siyang kaulam ng kanin, lalo na po kung may talong na nilabon. Mabibili ng 30 pesos ang kada bote ng bagoong na dilis at tamak, habang 40 pesos kada bote naman kapag dulong. Denise Abante para sa Mornings with GMA Regional TV. Health condition na hydrocephalus, paano nga ba maiiwasan at paano nagagamot? Alamin yan sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Sa Amerika, 2 sa bawat 1,000 mga bata ang itinuturing na hydrocephalic, isang kondisyon kung saan napupuno ng tubig ang utak ng pasyente dahilan para ito lumobo o lumaki. Sa Pilipinas, wala pang eksaktong datos pero mas nagiging common daw ang sakit na ito. Kaya paano nga ba ito maiiwasan at ano ang gamutan sa mga sanggol na may ganitong karamdaman? Para higit na maunawaan yan, kasama natin ngayong umaga si Dr. Lauro San Jose, isang neurosurgeon at volunteer ng Shunt for Life. Good morning, Doc SJ. Yeah, good morning, Doc. Welcome to Mornings with GMA Original TV. Yeah. Doc, ano nga ba itong kondisyon na hydrocephalus? Okay, ang hydrocephalus ay pag-ipon ng tubig sa loob ng utak ng isang bata. Kaya makikita niyo yung malalaki yung ulo, no? Dahil yun sa pagbabara or pwedeng overproduction ng tubig. Pwedeng cause niyan genetics, infection, trauma, marami Okay, yun po. Leading po sa aking next question, ano ang mga factors bakit ito nakukuha ng isang sanggol? Katulad ng sinabi ko, pwedeng nasa lupa siya ng tiyan. Yes. May bara na. Yung daanan ng tubig pwedeng nagsara
Kasi dapat yung tubig sa utak natin, dire-diretso yan sa spinal cord. Okay. So pag may nagbarang isang lugar doon, Hindi na naiipon, makakalabas. hindi na Oo. makakalabas. So, yun ang ginagawa namin, VP shunting. Ventriculoperitoneal shunting. Naglalagay kami ng tube sa loob ng utak sa gitna, and then binabypass namin at pinapalabas namin dito sa tiyan Para maalis yung ano. para maalis. Oo. Okay. Kung sa heart may bypass, sa utak may bypass surgery. Okay, sige. I-expand natin yung procedure na yan, Doc, later. Pero sabi nyo kasi yung mga factors, pwedeng genes, Yeah. trauma, Infection. Yeah. Doc, for the knowledge of the public lang, ang baby na mayroong hydrocephalus, kapag ipinanganak, hindi pa naman to agad-agad nakikita ba na malaki na agad yung ulo? Or kapag lumalaki na siya, dun din lumalaki yung kanyang ulo? Paano ba yun, Doc? Well, Joan, to tell you frankly, sa ibang bansa, nasa loob pa lang Ganun na. nakikita na. Yung abnormality. Yung iba, sa ibang lugar, intrauterine, inaayos na nila. Paano yun? Sa loob, inaayos. Sa tiyan pa lang. Tiyan pa lang, Oh. oo. Dito sa atin, na mamanifest yan pag yun, medyo lumalaki na yung bata, napapansin ng pediatrician, parang hindi angkop doon sa sukat sa edad ng bata. Okay. Sige, at an early age or stage, bilang isang magulang, paano ko malalaman ba na yung anak ko meron ng hydrocephalus? Bukod doon sa physical features niya, Doc, baka mayroon pa namang mga conditions leading bago pa yung paglaki ng kanyang ulo. Delayed development. Yung paglakad o yung mga milestone, no? And then usually very prominent pag bata, lumalaki yung ulo talaga. Tapos yung eyes sunken, sunset ang tinatawag, pababa. Okay. Ganun. Ano yung trauma? Paano yung trauma na factor? Oh, okay. Kasi yung genes, of course, Okay. given na yun eh. Pag let's say yung bata na bagok, may dinadaanan na subarachnoid space, no? Which is very technical. Konektado yun sa loob, sa gitna. Pag yun nabarahan, magbabara pa rin. So pwede, Doc, sinasabi nyo, pwede, Doc, yung hydrocephalus, pwede pala na lumabas siyang normal pero may nangyaring aksidente, pwede siyang magkaroon ng hydrocephalus. Correct. Nako, napaka-importante talagang pangalagaan yung ulo ng isang bata. Okay, pero anong edad normally, Doc, nakikita na meron na siyang condition na hydrocephalus? Oh, as early as a week, kasi panganak, nakikita na. Pag regular ang check-up ng bata, makikita yan ng pediatrician niya o yung OB niya, rini-refer na kagad sa amin. And we can operate as early as 1 week or 2 weeks. Okay. May gamutan na pwedeng gawin. Sabi nyo nga, sa tiyan pa lang, pwede nang ma-check at maayos yung condition ni baby. Surgical. Yes, surgical. Ito ngayon, papasok na yung Shunt for Life. Paano ito makakatulong, Doc, sa mga pasyente? Okay. Yung Shunt for Life is an organization which helps yung mga yung privileged children with hydrocephalus. Simula nung year 2000 pa kami. Every February, we do free VP shunting. Free. Kasi as of now, ang costing ng 1 VP shunting is around $500,000 already. Okay. Doc, what is yung VP shunting? Paano yun? Ventriculo, brain, peritoneal, abdomen. So, we bypass from the brain going to the abdomen. May linalagay kaming tube. It's quite complicated. I would like to invite you during the operation. You can see. Okay. Pero, Doc, rate of survival? Good. Okay. Why? Effective? Yes, why? If you don't operate on these patients, their lifespan is 7 years. 7 years lang, then they're gone. So, ang goal ng foundation, we extend the life. Even 1 day, 1 month, 1 week, mahalaga sa magulang. Oo. Yun ang goal namin. Yes, kasi sinabi nyo patients with this condition, may lifespan pala sila na hinahabol. May hinahabol. Okay, so ano pong message natin na lang, Doc? Kasi for sure marami sa mga nanonood sa atin ngayon na
may mga siguro kaanak or anak na ganito yung condition pero hindi nila alam kung saan lalapit. Paano ba sila makakapunta or magkakaroon ng ideya dito? Yes, I'm here in Dagupan every week and in Baguio Monday to Friday. Here I can leave my phone number. Yes, you can. Go ahead, Doc. 0947-874-8980. Ongoing ang screening now. I can only do maybe 10 patients this year because we have limited supplies. So we have 5 already now. With your help, the only criteria is underprivileged. Okay. Yung mga mahirap lang talaga ang gagawin natin. Free lahat. Oh, wow. Everything is free except the shunt. Yes, yes. We'll have to look for a sponsor for the shunt. Okay. Thank you so much, Doc Lauro San Jose. Sana marami pa kayong matulungan. At maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Thank you. Sa iba pang balita, Harvest Festival gamit ang Smart Agriculture Technology ng Israel isinagawa sa Kamiling, Tarlac. Tunghayan sa report. Masaganang naging ani sa isinagawang Harvest Festival sa Kamiling, Tarlac. Highlight sa okasyon ang mga gulay na itinanim at inani sa tulong ng Smart Agriculture Center na donasyon sa Tarlac Agriculture University. Kabilang sa mga inani ay bell pepper, sibuyas, cucumber, lettuce at cherry tomato na pinangunahan mismo ni Israeli Ambassador to the Philippines na si Ilan Flost. The vision when I came to the Philippines was building bridges of innovation and technology between our two countries. And we built here a bridge where we have now a center, Tarlac Agriculture University, is to improve agricultural productivity and, of course, with the issue of food security in the Philippines. Isang Israel sa mga nangungunang bansa sa larangan ng agri-technology. Isa rin ang Israel sa mga nangungunang bansa pagdating sa research and development practices sa mga prutas, gulay, herbs at iba pang agro-industries. Kaya bukod sa pagbibigay ng mga makabagong teknolohiya sa pagtatanim, nagsasanay rin ang Israel ng mga Pilipino kaugnay sa makabagong pamamaraan sa pagsasaka. Sa katunayan, nasa 75 na estudyante mula sa nasabing universidad at 15 na magsasaka sa rehiyon ang nakapagtapos sa tulong ng season-long training program ng universidad. Nagbukas din ng mga internship program ang Israel sa Pilipinas para sa mga kabataan na gustong matuto habang kumikita ng kabuhayan sa bansang Israel. Agriculture is not anymore a sector of the past because we're introducing change. Change brings hope. It means that the future is bright. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Door panel ng eroplano natanggal habang nasa himpapawid sa United States. Tunghayan sa Globalita. Ikinagulat ng mga residente ang kanilang nadiskubre sa isang bakuran sa Portland, United States. Bahagi pala ito ng door panel ng eroplano na nahulog sa ere. Sa investigasyon, mula ito sa Alaskan Airline na nag-emergency landing sa Portland Airport. Inaalam ng US National Transportation Safety Board kung dahil sa high altitude kaya natanggal ang panel. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa United States pa rin, tampok ang AI-powered gadgets, robots, hologram at exoskeletons sa Consumer Electronics Show 2024. Makakatulong daw ang mga imbensyon sa mga bulag at atleta, maging sa facial recognition at vital signs ng isang tao para sa safety system features. Sa Turkiye, na-videohan ang laksa ng mga ibon na lumilipad sa gitna ng highway. Ayon sa eksperto, tinatawag itong murmuration, kung saan sabay-sabay na lumilipad ang mga ibon sa isang direksyon. Nagaganap ang phenomena na ito bilang defense mechanism ng mga ibon na nakamamanghang pagmasdan. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Running Man PH runners, intense ang paghahanda bago lumipad papuntang Korea. Narito ang report. Intense ang paghahanda na ginagawa ng mga runners na sina Glyza De Castro, Micael Daez, Angel Garjan, Kokoy De Santos, Lexi Gonzalez at Buboy Villar para sa nalalapit na Season 2 ng Running Man PH. Dahil winter edition ang Season 2 ng reality game show, biro ni Glyza na ang unang challenge para sa kanilang lahat ay kung paano mag-e-empake ng mga dadalhin nila sa Korea.
Ayon naman kay Lexi, maaring paglapag pa lang nila sa airport ng South Korea ay may nakaabang na agad na challenge para sa kanila. Abangan ng Running Man PH ngayong Enero sa GMA. Abangan ng isang intense drama series tungkol sa dalawang babae na ipaglalaban ang kanilang pagmamahal sa isang mister. Alamin ang kwento ng pagmamahalan, pamilya at kalayaan sa TV premiere ng pinakabagong GMA series na Asawa ng Asawa Ko. Pagbibidahan ito ng high-caliber actress Jasmine Curtis Smith bilang Christy at Kapuso Total Heartthrob Raver Cruz bilang Jordan. Mapapanood ito simula January 15 Lunes hanggang Huwebes, 9:35 p.m. sa GMA Prime. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Charity is injurious unless it helps the recipient to become independent of it. By John D. Rockefeller, an American business magnate and philanthropist. Abangan! Sa Lunes, partner, abangan natin ang Philippine Living Heritage Initiative. Happy weekend mga kapuso! Muli magsaya tayo dahil ngayon ay Fun Friday! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.